Oh, ayan, meron ka na sariling gatas ha. Baka umiyak ka pa pag madaling araw. Lo, sinong di iiyak nito? Tignan mo yung gatas ko. Ang pangin ng bahay! Amoy aso na naman! Ay, nako! Hi, kumusta? Minsan na din ba kayo nagkaroon ng alaga? Maraming uri ng alaga siguro ang meron sa atin. May tumatahol, meron namang malambing pero may siyam daw na buhay. May tumitilaok na para bang bunsong kapatid mo na. May kumakanta at nagsasabing, "Pangit, pangit." Aray ko. At meron namang lumalangoy. Naalala ko nung bata pa ako, ang unang aso na meron kami, binigay lang ng kapitbahay. Tawagin na lang natin sa pangalang Spot. Sobrang liit pa ni Spot noon. At nung binigay siya sa amin ay naghahanap pa talaga siya ng dede. Kaya binilan siya ng sariling gatas. Oh, ayan, meron ka na sariling gatas ha. Baka umiyak ka pa pag madaling araw. Lo, sinong di iiyak nito? Tignan mo yung gatas ko. Sa sobrang pag-aalaga namin kay Spot noon ay binibilhan pa talaga siya ng nanay ko ng shampoo, sabon at sariling suklay. Ay grabe ka na Spot ha, mas mahal pa shampoo mo sa amin. Kami sa tindahan lang, ikaw sa mall pa binibilhan. Sana all aso. Eh di sige, palit kayo ni Spot. Ikaw tumahol sa pinto pag madaling araw. Ilang taon ang nakalipas, ang dating cute na si Spot ay lumaki na at sa kanyang paglaki ay nagkaanak siya. Nagkaroon siya ng ilang anak. Tawagin na lang natin sa pangalang Bagheera at Snoopy. At marami pang iba na hindi ko na matandaan kung ano yung mga naging pangalan nila. Naalala ko noon habang naglalaro ako sa labas ng bahay ay naglalaro din sila ng habulan. At sa sobrang gaslaw ng laro nila ay akala niyo mga aso kayo ha, gagantihan ko kayo. Bukod pa dyan, ang huli kong naalala sa kanila ay isa-isa na silang namaalam dahil sa katandaan at sa sakit. At hindi lang dyan natatapos dahil nagkaroon pa kami ng iba't ibang uri ng alaga. Naalala ko noon, pag piyesta ay may mga binubunot na sisiw na may iba't ibang kulay at doon ko nabunot ang una kong sisiw. Wow, sisiw, ang dami. Manong, magkano yan? 30. 50 may kulungan. Ay, pagkamal naman. Pabunot na lang. Ay eto, mukhang tatama. Manong, number 5 po. Sige. Ops, mali. Number 6 to utoy. Sige, isa pa nga. Last na bunot na to. Baka bunutan na ako ng sinturon pag uwi Manong, number 3 po. Oo, ayan, tumama ka. At naiuwi ko na nga ang sisiw na dilaw at pinangalanan ko itong Chirp. Tuwang-tuwa ako noon dahil sa masiglang si Chirp. Kahit saan sumusunod siya sa akin. Hanggang sa isang araw, habang nilalaro ko siya ay dumaan yung ate ko. At hanggang sa di inaasahan, naapakan siya ng ate ko. Ay, ano ba yan? Sorry, sunod kasi ng sunod. Di ko nakita. Sobra ako ng hinayang sa pagkawala ni Chip. Bukod sa sisiw, nasubukan ko ding mag-alaga ng umang or sa English ay hermit crab. 5 piso lang pero malaki na. Sobrang amaze na amaze ako noon dahil wala akong kahit anong idea kung paano mag-alaga nito. Tubol. Teka, bakit nga ba ako bumili nito? Ano ba kinakain ng umang? Ay siya, kumakain ako ng hotdog, sausage, ham at kung anong masarap na ulam. Ayoko nang mumurahin ha. Ay ang arte ha, ayaw ng mura. Kumurahin kita. Aray. Di ko alam kung saan sila pumunta dahil lumalaya sila pagtapos ng ilang araw. Yung iba naman, nakikita ko na lang, pinagpipiestahan ng mga langgam. Naalala ko nung grade 4 ako, may kaklase ako na nagdala ng dagang puti sa classroom namin. Nilagay niya lang to sa box ng gamot at sobra akong natuwa.
Dahil sa loob ng masikip na box lang siya nakalagay, sinira niya yung notebook ng kaklase ko. At ang resulta? Ba't mo nilak yung gamit ko? Lo, ikaw kaya ikulong sa box ng gamot. Chard, sa'yo na nga lang tong dagan to. Nakakainis. Wow, sige ba? Gustong gusto ko yan. Inuwi ko agad yung daga sa bahay namin at nilagay sa mas malaking lagayan na Tupperware ng ice cream. Sobrang naging kampante ako sa ginawa kong bahay sa kanya kaya hindi ko namamalayan isang araw ay kinagat-kagat niya yung takip hanggang sa nakalabas na siya sa butas para tumakas. Ano ang nangyari sa kanya? A. Nakidnap ba siya ng malalaking dagang bahay? B. Na-recruit kaya siya ng mga itim na daga para maging new member nila? Or C. Kinain siya ng pusa? Nauso sa amin noon yung pag-aalaga ng kalapati. Yung tuwing hapon ay nasa bubong yung mga ibang kabataan sa amin para panoorin yung mga kalapati nila na lumilipad at pumapalakpak pa. Palakpak pa mga ungas. Di na ako babalik. Wow, ang angas pala ng kalapati. Parang gusto ko na rin mag-alaga niya na. Tay, alaga tayong kalapati. Ay, hindi pwede. Ayoko ng kalapati, maingay sa bubong. Ay, wow. Bakit nagko-concert ba kami? Mas maingay nga sermon mo eh. Maraming salamat nga pala sa mga Pinoy animators na nakasama ko sa aking video na si Abby Animated and si Jepoy Animation. And also, maraming salamat nga pala sa mga walang sawang pagsuporta nyo. At syempre, maraming salamat nga pala kay Eric Animation sa paggawa ng fan art na to. Ang ganda. Maraming salamat and yun guys, subscribe nyo na rin siya. Wow, may mga fans pala ako. Piling artista.